Network Entertainment. Naisip ko lang dyan, hindi ko rin masisi yung mga TL minsan kapag ka nagpapaalam yung isang agent na may sakit. Tapos sinasabi na, hindi, kailangan nyo pumasok, di ba? Kasi may marami din namang instance na nagpaalam na may sakit, tapos pag-check nung story, nasa Galaan. Di ba? Nangyayari Sorry, yun. nangyayari ba sa iyo? Nasa Siargao? Oo. Oo. Dati. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. Kasama ko ang aking co-host, si Zar de los Reyes, CRSP. Zar, marami tayong guest ngayon. Oo, marami as in more than one, no? Yes, more than one. Hindi, kasi ang guest natin, ang mga host ng Red Door Podcast na sina Tito James Zhu and Tito Ian. Hello. Welcome. Siyempre, dahil horror podcast sila, hindi tayo apat dito. Meron tayong mga kasamang ibang elemento dito sa loob ng studio na to. Huwag ka ganyan. Uy, huwag ka ganyan. Alam mo, yung mga ganyang mga mumu na yan, hindi lang sa office meron, kahit saan meron yan. At hindi lang pag Halloween sila napapansin. Lumalabas. Diba? Hindi lang naman ganyan, di ba? Tell us about your podcast. Okay, so kaming dalawa ni Tito Ian is matagal na kami magkakilala before, pero hindi pa podcast. Hindi pa sa podcast kasi kami, parehas kaming magician. So, dahil common na yung hobby namin, doon kami una nagkakilala. And then, nung pandemic, ito yung time na walang magawa yung mga tao, di ba? Dito na rin nagsulputan lahat ng mga content creators. Dito na nag-umpisa. Anong grupo nyo sa Magic? Ako tatanungin ko rin yung tungkol sa magician eh. Kasi hindi ko na-realize nung sinabi yung magician na you're talking about like nagma-magic kayo? Yes. Kiddie parties? Close-up magician. More like parang kung ano yung ginagawa ni David Blaine. Street magic. Talaga? Street magic. Yes. Strip. Naguhubad kayo. Yes, Nagba-magic. strip magic. Strip magic. Magic mic. Literal. Hindi, pero seriously, kayo yung nakita ko sa Cool Pals na isang recording nasa kabilang studio pa. Yung may mga magicians lahat. Kayo yun. Yes, yes. Correct. Magic Manila. Yes, correct. Ang galing. Yan. Okay. Kasi si Stanley, mahilig yan sa mga ganyan. Oo. Pag children's parties, Naalala ko yung nanonood talaga yun ng pagmumukha nyo. magic. Grabe. As in, di ba? Mahilig ka sa magic. Hindi, pinapanood ko kasi yung mga magicians sa mga kiddie parties. Tapos, gina-judge ko sila. So, ano masasabi mo sa Hindi pag-magic nila? ko pa napapanood pero yung mga napapanood ko sa party, sabi ko, napanood ko na to eh. Ito yung ginawa niya dati, ganyan. Sasabihin niya, luma na yan eh. Bata pa ako, ganyan na yung mga tricks. Oo, 80s pa yan eh. Feeling ko sila yung mga magician na literal underpaid. Parang hindi. Ang magicians hindi underpaid kasi bili kayo ng bili ng magic tricks. Di ba binibili niyo yun and then you write your own script para makapag-perform kayo. Tapos practice din. Oo. Why did you venture into horror podcasts? Ako, sa akin kasi na side, before, hindi pa horror. Nag-start ako ng podcast, hindi pa siya horror. Ano pa? Nag-interview lang ako ng mga kasama ko na content creator din. Tapos, naisip kong i-invite siya. Siya kasi, horror talaga siya. Purely horror. Oo. Tapos, may isang episode kami. Tapos, ang ganda ng turnout. Yung mga comments sa video, sabi, part 2. So, tinry namin ulit. Tapos, nag-decide kami na, gawa na kaya tayo ng purely horror na podcast. Oo. Tapos, doon na nag-umpisa yung The Red Door Podcast. Bakit Red Door? Kasi pangalan ng hotel yun o motel ata di ba? Bakit Red Door? Good question. Kasi sakto, nung ginawa namin yung podcast na yun is, kalalabas lang nung Insidious Part 5. Which is The Red Door. Insidious, The Red Door. Tapos from that, kinuha namin yung The Red Door na idea. Since ang ganda nung idea kasi nung Red Door dun sa may movie na Insidious na once na pumasok ka dun sa may red door na yun, mapupunta ka dun sa may other side, sa may further, which is nandun lahat ng mga... Akala ko kasi, ang pinanood nyo, 50 Shades of Grey. Dahil pag binuksan mo yung red door, papasok kayo sa red room. Which is
Pwede Pwede rin. din. Pagpasok mo, makikita mo yung kabilang side. Basta pag si Stanley, Hindi, iba talaga iniisip 50 niya. Shades, di ba? Red room yun eh. Tapos Red doon yung room. pang BDSM nila. Oo, di ba? Parang gusto ko rin makita. Nakakatakot din siya kung Oo. tutuusin. Nakakatakot kung gagawin sa'yo. Oo. Haktawin ka ba naman ng mga kung ano-ano eh. Talaga naman, Diba? mga terms pa, yung mga BDSM. BDSM. Oo. Pero, you do magic on the side. Close-up magicians kayo. Yes. Yes. Ano mga pangalan nyo pag magicians kayo? Same lang. Same lang. Ah. Tito James o Tito Ian pa rin. Nagtatandem kayo? Hindi. Hindi. Ano? Wala, solo lang. Solo lang. Pero sabay kayo sumagot ha. Parang di kayo nagtatandem nga. Di halata ha. Oo. Siguro nagkaroon na lang ng social connection since lagi kami Lagi kasi nagkakaroon kami ng episode. Nalilang, anong klaseng magic to? Close-up magic. Close-up magic. So, how do you spell that? Close up. Close-up. Yung Close up? toothpaste. Oh. Yes. Okay, close-up Kasi magic. magic close-up. Ah, Hindi siya yung para okay. sa stage setting. Oo. So parang more intimate yung... Sampulan mo nga. What's the difference? Alam ko may dala ka dyan. Ang difference niya is, sa stage magic, nanonood ka ng magic. You're watching the magic. Yeah. Pero sa close-up magic, you experience it. okay. Because may interaction, nag-uusap tayo. Okay. Mas Nahahawakan mo yung mga objects na okay. So, Okay, so do you still do magic on the side? sometimes. Minsan, no? Minsan. Parang sometimes. Mahina kita. Hindi naman. Underpaid, hindi naman. Sa magic, hindi. Sa magic. Kapag merong event, pag merong booking, okay yung bayad. Pero syempre, kapag wala talaga. So, ayan. Ano yung pinaka-day jobs ninyo? Before, Ngayon? ngayon wala. Ngayon wala. So, full-time podcasters kayo? And content creator. Content creator, anong content ninyo? Ikaw, sige. Same sa pa rin sa mga social media horror content. Wala ba kayo relasyon? Kasi parang nagtingi na muna sila. Tapos, Hindi, baka hindi kayo magjowa, gano'n? hindi, baka nagkakapaan kami kasi first time na lang ulit namin na magkasama. Remote na kasi yung setup namin. Nagkakapaan kayo literal. Depende. Doon din sa may red door. Oo, sa red door para pagpasok nyo sa red room kayo. So, ano yung pagka nagbabasa kayo ng red door na podcast, nagre-record kayo, umiinom kayo ng Red Horse, ganun. Parang hindi pa namin na-try. Kasi nung tinry namin dati, biglang nag-off yung yung live stream eh. Bawal pala umiinom. Okay. Correct. Oo. Ano yung dating trabaho ninyo? Ayun. Bago kayo nag-full-time? Ako before, sa IT na field, service coordinator ako. Tapos recently lang ako nag-resign kasi parang ang hirap na pagsabayin pag dumadami na yung events. Ganun. Medyo risky. Pero, ewan ko, tinry ko. Try ko muna, tingnan natin kung... May ano ka naman, nag-prepare ka naman. Yes, nag-prepare naman ako. Pero nakakatakot pa rin eh. Kasi, Oo naman. Horror podcast eh. Oo. Hindi yung nakakatakot, di wala, di ba? Literal. Oo. Kayo, sir? Sa BPO ako. Mm. Customer service. Ano yung mga nakakatakot na nangyayari sa BPO? Doon Madami sa yan. sleeping quarters. Kasama ba doon yung may katabi ka matulog na katrabaho mo? O Oo, hindi ganun. naman? Nakakatakot yun, di ba? Nakakatakot pag nahuli. Oo. Pero hanggat hindi nahuli, hindi siya nakakatakot. Pero talamak ba yung mga ganyan sa call center? Naku. Actually, mali yung yung stereotype nila na, pag sa BPO, ganyan. Nangyayari yan sa lahat ng trabaho. Actually. Kahit sa ang workplace, tama, nangyayari yan. Di ba? Pero parang ako naman, ang view ko dyan, parang mas mataas nga yung chance doon sa BPO kasi most of the time, gabi nagtatrabaho. So, pag gabi yung trabaho, yung mga partners nung mga nandun, tulog. Di alam kung ano yung nangyayari. Tapos, before sila umuwi, nagtrabaho na rin yung asawa niya. So, parang nagiging distant sila. Nabubuo yung relationship doon sa work. Ewan ko. Based on experience yan? Hindi, syempre hindi. Kasi ako umaga kasi yung shift ko eh. Oo nga. Oo, siya umaga yung shift ko eh, kaya hindi ko alam. Okay. So, ito kwento lang ng mga friends ninyo sa inyo. Oo. Narinig na. Yung mga chismis lang na wala naman Hindi kami nangyari pruweba. sa inyo. Baga parang kwento lang. Kwento lang. Kwento lang. So, itong tama na yung paglulukohan natin, no? Kunyari, mga napakalinis ninyo. Itong Red Door podcast na to, when you deliver the lines, nagbabasa kayo ng podcast, anong nagre-react din kayo?
Actually. Do you have a voice or parang ibang character ba? Nag-iiba ba kayo ng boses? Ito nga, yung setup talaga namin before, kinukwento namin yung mga urban legends na parang pinaka-memorable or pinaka-nakakatakot sa amin. Doon kami nag-start, pero syempre, dumating yung time na wala na, naubos ko na. Nakwento ko na lahat ng mga naalala ko. So, ginawa namin, nag-search kami sa Reddit ng mga urban legends, mga horror stories. Tapos, nung tumagal, nagsasend na yung mga viewers ng mga stories. So, yun, hindi namin ginagawa yung parang reenactment, yung parang voice acting, hindi. Parang more on kwentuhan yung setup. Parang ganito. Very, casual, normal voice. Yes. Akala ko, di ba, dati, may kasi dati may interview. gines kaming podcaster ng horror nag-iiba yung boses niya, di ba? Hindi ko alam kung sinasapian May pero babae, nag-iba yung boses niya. Iba-iba, may babae, may lalaki, may duwende. So, kaya niya lahat yun. Feeling ko, Hindi, feeling ko yun din yung parang iba dun sa podcast namin compared sa iba. Kasi parang masyado na atang madami yung ganong format. Nag-iiba ng boses. So yung format namin is para lang kami nagkukwentuhan, nagbabasahan kami, ito may kukwento ko sa'yo. Tapos after that, hindi kami pure na seryoso dun. Hindi kami seryoso all the time. Na parang after namin magbasa ng story is nagbibiruan pa kami about the story or minsan may mga maisingit kami mga nakakatawang naiisip namin. So, you're one of the top horror podcasts in the country. Wow. Ay, grabe. Ano yung highest rated na episode ninyo? Actually, ito lang. Mayroon kaming nirelease na episode recently. Tapos nagulat kami, ang ganda ng feedback. Meron kaming ginest na nakakatakot. Ano siya tarot reader. Tapos, paranormal, din siya no? Ano na siya? Spirit medium and healer. Spirit medium. Tapos, ayun. Ang daming nanood, ang daming nag-comment. Anong pangalan ng spirit medium na yun? Si Pray Kapanan. Si Pray Kapanan. Sa pangalan pa lang, papadasal ka. Papadasal ka talaga. Actually, siguro yung reason is kasi kalalabas niya lang sa Halloween special ni Sir Noli De Castro, which is yung Kababalagan 7. Siya yung spirit medium and healer doon. Tapos, try lang na parang nag-reach out kami sa kanya and then pumayag naman galing siya. Naging guest namin agad galing, siya. Galing. Do you pay for your guests? Next question, please. Okay. Underpaid. Kasi since nag-uumpisa pa lang kami. So, what we do is, parang ex-deal yung dating. What we do is, since meron siyang business, parang pinromote namin. Yung tarot niya. Tarot business niya. Yun. Okay. Wala naman siyang nakita nung nag-i-interview. Zoom eh. Yun na nga. Meron. Actually, yun nga. Sabi niya sa amin, meron daw. Kasi parang may isang bagay kami na kinonfirm, parang yung about sa digital third eye, di ba? Oo. Kinonfirm namin sa kanya na totoo ba totoo ba yung digital third eye na yung kahit sa picture lang? Oo, or sa video nakakakita. Oo. Oo daw kasi nung time daw na yun is may nakikita siya dun sa amin. Nasaan kayo nun? Kanya-kanyang bahay na. Alam mo, kailangan niya sabihing oo kasi pag sinabi niyang hindi, di wala nang papatarot sa kanya. Hey, sayang na yung pag-guess niya kay Noli De Castro. Kababalaghan 7. Eh di sa kababalaghan 8, 9, 10, di na siya i-guess doon, di ba? Ano ito nakita niya? Anong kasama niyo? Sa akin nasabi niya, meron daw bata, tsaka may isang matanda. Ayun. O bakit laging bata at saka babaeng Hindi ko alam. Actually, hindi ko nga alam eh. Pero, hindi ko alam. Sa'yo, ano ba? Hindi, parang nahulaan niya kasi, di ba kasi yung parang pinaka-backdrop ko is kama lang yun na tinakpan. Oo. Hindi naman halata na kama, di ba? Kasi yung pinaka-backdrop lang eh. Oo, hindi talaga malalaman na kama. Bigla niya sinabi na, may kama ba dyan? Tapos ako parang nagtaka na ako. Baka ang tinatanong niya, may kinama ka na ba dyan? Hindi, actually wala pa. Doon sa may red door, doon sa may red door meron. Tapos ako, nagulat ako na parang, paano niya alam na yung likod ko kama? Tapos sabi mo, bata ba? Sabi ko, hindi, actually kasi may nakikita ako. Kaya pala may nakikita ko, nakaupo dyan. Kanina pa. Tapos nasabi, Daddy. Daddy James. Ay, hindi, wala yun sa kama. Wala yun doon sa kama. Nasa ano yun? Nasa CR. Nasa towel. So, Stanley, mental note na wag natin i-guess daw. Kasi baka mamaya. Hindi, nagbabasa nga kayo ng mga sulat. Tapos nagre-react kayo.
And then, people would send you stories. Syempre, dito sa guesting ninyo sa Underpaid, meron ba kayong horror stories na nangyari sa opisina? Personally? Oo. Sa akin dati meron. Hindi siya personally eh. Nag-work ako doon. Nag-BPO din kasi ako before. Oo. May kumakalat na kwento doon na meron daw isang parang bunk bed doon na-observe ko din naman na wala talagang humihiga. Kahit na available siya. Oo. Tapos, tinanong ko sa friend ko, bakit walang nagtitake niyan? Halimbawa, ang daming gusto matulog. Laging walang humihiga. Kahit na available siya. Oo. Tapos, tinanong kung bakit. Dati daw, merong isang call center agent na nandun. Kasi before, walang cleaning time. Kasi ngayon, ang cleaning time sa mga BPO is regularly every day. Before daw, weekly. Sa end of week pa. Dumi naman. Actually, yun nga din yung Dugyot naman. Oo. Ew. Ang nangyari dati, meron daw doon na parang, tenant na. Alam mo, tinatakpan niya na yung, yung bunk bed. Doon na siya nakahiga, nang gamit niya nandun na. May time daw na parang umabsent daw. Hindi daw pumasok. Oh. So, inisip nila na hindi lang pumasok. Tapos, siguro parang 4th day, nakita nila na nakasarado pa rin yung bunk bed. Oo. Tapos, 5th day, nung cleaning time na, nung end of week, binuksan nila, andun. Tapos, patay na. Yeah. Tapos, matigas na daw. So, ayun, yun yung reason kung ba't wala nang humihiga. Kung ako tatapong ko na lang yung bunk bed na yun, di ba? Hindi ko, ba't Pwede, nandun pa? Kaso sayang space daw. So, ano yung nakakatakot dun? Ba't ayaw Yun nila? nga. Every Dahil baka mamatay daw. Every time daw na humihiga doon, may friend ako na hindi alam yun, natulog siya doon, tapos na-sleep paralysis siya. Halos lahat daw na nangyayari doon na kapag natutulog, feeling nila may nakaupo sa chest nila kapag, so yun, hindi sila makahinga, tapos may gising sila ng ganun. Nakaupo sa chest. sa chest. May mabigat. Teka lang, ibang klase yung nakaupo. Kung nakaupo siya patalikod, Paharap Andy. paharap. no? Diba? So, medyo kailangan linawin, no? Ang masama pa nun, male na sleeping quarters yun. Oo. So, lalaki din yun. Lalaki, malamang. Oo. Ay, kaya walang gusto humiga ka. Wala na. So, din tayo. Oo, wala na. Kahit hindi na sa reason na matatakot ka, yun na lang yung idea. Mas nakakatakot kasi yun eh. Lalaki ka, tapos biglang may upo sa'yo, ganyan. Mas nakakatakot Sa yun. male sleeping quarters. Ayaw mong maupuan. Meron kayo. kaming kwento na ganyan doon sa office ko eh. Anime. Hindi, yung bunk bed na walang humihiga. Di ba kayo magka-opisina, gano'n? Hindi. Babae, sa babae naman. Hindi ko na maalala kung kung babae, lalaki. Sa site, hindi mo sa title yan, no? Hindi. Okay, hindi. Ewan ko. Pero sa amin may bata eh. Dun sa tumatakbo-takbo sa opisina eh. Anong pangalan niya? Junjun. Si Junjun. Ganun, no? Lahat ng pangalan ng multo na bata, Junjun. Yun. Kahit saang site yan. Kapag babae, anong pangalan? Nene. Hindi, wala. Junjun lang Wala, talaga eh. Junjun lang Wala talaga. yatang Oo nga, no? wala yatang babaeng multo na bata. So, Actually, marami. pwede nating sabihin yung kayong mga taga-call center o taga-BPO, mahilig kayo makipaglaro sa Junjun. Yung iba kung ka-work. Yung iba. Yung iba kung ka-work. Madami akong friends na mahilig maglaro. Makipaglaro sa Junjun. Kay Junjun. Yun. Kayo, sir, Tito Jamesu. Wala eh. Actually. Wala. Pero may narinig ako na story before Mm. na kamukha nung story na babasahin mo. Okay. Sige. Parang iba to Pwede bang makita yung kwento to? Kayo magre-react, Zara. Oo, sige. Yeah. Alam mo, ginawa ko lang trabaho ko. Hello, welcome to Walang Edit with Leland Lim with my co-host Judd Gregorio. Hell yeah! This is a new podcast where we talk about funny, unfiltered conversations, talk about dreams, passions, ambitions, fears, Plans of revenge? plans of revenge. Mostly that. So if you want to tune in, this is powered by the Pod Network Entertainment. So listen to us on Spotify. Thank you. Gusto ko gusto ko nag-iba boses mo May sound effects to guys. Pakilagyan na lang ng sound effects to Oo. Oy. Ginawa ko lang trabaho ko. Ibahin mo boses mo Dapat may emotion
Magsasaltain mo ba ako o mag-ano ka? Salita ka na. Yan, sige. Go ahead. Ito na ang kwentong ginawa ko lang trabaho ko. Dati akong team leader sa isang kilalang BPO company sa Cebu. Alam ko na alam nyo na nakakapagod ang trabaho ko dahil bukod sa pag-QA ng mga tawag, humahandle rin ako ng mga supervisory calls. Isa sa mga kalaban namin, mga TL, ang madalas na pag-absent ng mga agents. Pero sinusunod ko lang ang rules and policy ng kumpanya namin na hindi agad maniwala sa mga agent na nagsasabing may sakit sila o kahit totoong may sakit. Kailangan munang magpa-check up sa company clinic namin. Noong nakaraang taon, mga bandang Oktubre, nagbago ang lahat sa akin. May isa akong agent na nilagnat at dahil maraming nag-absent nung panahon na yon, tinawagan ko siya na pumunta sa site para magkaroon ng medical certificate at mabigyan ng payo ng magpahinga. Hindi ko alam na ibang klaseng karamdaman pala ang dinaranas niya. Pagkalipas ng 30 minuto, may natanggap akong tawag mula sa isang ospital na dead on arrival ang agent ko. Nanginginig ako sa pagkabigla kasi nalaman kong nasagasaan siya ng dumara ang sasakyan dahil nahimatay siya sa kalagitnaan ng pagtawid sa kalsada papunta sa site. Tandandan. Iyak ako ng iyak. Iyak ako ng iyak nung panahon na yun. Paano yung iyak ng lalaki? Tinawagan pa ako ng OM namin kung okay lang ba ako. Hindi ako okay nung panahon na yon. Sobra ang pagsisisi ko kasi namatay ang agent ko at pakiramdam ko ako ang dahilan ng pagkamatay niya. Akala ko naman kaya siya sobrang nalungkot kasi siya yung sasalo ng trabaho ng agent niya. Part na yun. Kinabukasan, tad ako ng chat mula sa mga co-workers at agents ko. May mga nagsumbong na ako daw ang sinisisi sa pagkamatay ng agent. Hindi ako pumasok ng halos 3 araw mula nang mangyari yan. Ngunit, dahil sa mga naririnig kong hindi magaganda tungkol sa akin, nagdesisyon akong mag-resign ng direkta sa trabaho. Bago ako tuluyang umalis sa kumpanya, parang nakita ko mismo ang agent ko. Parang galit siya. At sa sobrang lungkot ko, umiyak ako habang nakasakay ng taxi papuntang Pantalan. Who? Umuwi ako dito sa probinsya at nag-apply bilang virtual assistant at sa awa ng Diyos, natanggap naman ako. Pero minsan kapag natutulog ako, dinadalaw ako ng agent na yun. Galit siya at pinagsisisihan ko yun dahil ginawa ko lang ang trabaho ko. At dyan nagtatapos ang kwento na galing sa Red Door Podcast. Gusto nating malaman ang mga reaksyon. Sa akin parang lang yun nangyayari talaga yan na parang halimbawa yung parang kahit na alanganin na pinapapasok. Lalo na sa BPO. Talamak yan nang parang kahit na alanganin, papapasukin mo. Di ba nagkaroon nga ng issue sa Cebu last time? Ng ganyan? Yung nagkalindol, tapos pinapapasok pa rin. Oo, yung sinabi na So yun, parang... Pero kasi, Paps, naisip ko lang dyan. Hindi ko rin masisi yung mga TL minsan kapag ka nagpapaalam yung isang agent na may sakit. Tapos sinasabi na, hindi, kailangan nyo pumasok, di ba? Kasi may marami din namang instance na nagpaalam na may sakit, tapos pag-check ng story, nasa Galaan. Di ba? Nangyayari ba sa iyo yun? Nasa Siargao? Oo. Oo.
Dati. May sakit, pero nasa Siargao. Nagpapagaling ako rito eh. Yung doktor ko, This based is how I Siargao. cope. Ganyan. Oh. May isa pa akong may naalala ko is may isa akong ka-work na umabsent siya. Kumbaga ka-team ko siya tapos may TL kami. Umabsent siya kasi umuwi siya sa probinsya, Saglit, Pangasinan. Dinikit niya sa off. So may 2 days off, inabsenan niya yung isang dikit. So hiningian siya ng med-cert. Ang mali niya, Paps, doon sa med-cert nakalagay Pangasinan yung address ng na parang pagtingin ng TL, parang ang layo nung pinagkunan mo ng med-cert Pangasinan. Wala, huli na. Oo. Nahuli na siya. Nangyayari talaga, no? Alam mo, Zar, anong tingin mo sa sulat na yan? Namatay dahil sa TL, nasagasaan, papunta sa site. I think deserve naman ng TL na Akala ko deserve nung nasagasaan, di ba? deserve ng TL na mag-guilty siya. Kasi feeling ko yung yung guilt, it overpowered him eh. Kaya naman napapanaginipan niya. Alam mo Diba? kung bakit nagagalit yung agent niya sa kanya? Bakit? Bakit? Yung final pay hindi binigay eh. Hindi na nakuha. Namatay na't lahat eh. Di ba? Hindi man lang nakuha yung OT. Di ba? Talagang magagalit. Magagalit ka talaga. Back pay. Oo. At saka katulad na sinabi nila, totoo yun na may mga team lead talaga nagpapasok pa ng ng agent nila para lang doon sa MedSurg. Kasi ginawa sa kapatid ko yun eh. Oo nga. Oo, di ba? Naalala May sakit mo? na nga eh. Oo, may sakit siya. Sobrang taas ang lagnat niya. Pinapunta sa office, pinapunta sa clinic para lang i-double check ng clinic kung may sakit talaga. Nagalit yung clinic, sabi ng clinic, isusumbong nila sa HR, yung TL, at saka ilang beses na daw nila pinagsabihan yung TL na yon. Kasi nga nagpapapunta ng agent doon, may sakit naman talaga. So, nangyayari talaga yon. Minsan, heartless lang talaga sa call center. Well, marami namang establishments marami namang businesses ang medyo heartless. Pero sa call center kasi, di ba, bawal talaga mag-absent. Parang sinishame ka talaga pag nag-absent ka. Ayun. So, eto, part 1 pa lang ng episode na guesting ninyo. Kasi, yung susunod na episode, babasa pa kami ng ibang kwento. Tama. At pag-uusapan nila yung isa nilang ginagawa sa buhay, ang pagiging isang content creator about movies. Yeah. Yun. So, abangan niyo yung part 2 nito, yung Underpaid X Red Door. Man. Diba? So, Yes. maraming salamat sa pag-guest dito, Tito James Zhu. Thank Thank you. you so Thank much. you, Ian. Thank you so much, Diba? Stanley Oo. and Zar, sa Please pag-invite. promote your podcast and your social media accounts. Ikaw. Okay, sa lahat ng mga hindi pa naka-subscribe sa aming YouTube and Spotify channel, pwede nyo siyang i-search. Search nyo lang The Red Door Podcast PH. Same din sa may Facebook. Sa And Facebook and Instagram. Kung mahilig kayo sa mga horror, urban legends, tapos mga stories around that topic, yun. Follow nyo kami. Okay. Siyempre, kami sa Underpaid, i-follow nyo rin kami sa social media, kumpleto, Facebook, Instagram, TikTok. Meron kaming YouTube sa The Pod Network Entertainment. Mapapanood nyo to. Si Zar may Higher Up Global. Ako naman, Stanley Chi. At please subscribe to Suplado Motors. Yeah, sa Suplado Motors, marami kaming car reviews ngayon. So, yun yung partnership namin ni Stanley. So, we do car reviews. Also, marami kayo makikitang artista interviews. So, like for example, kung may mga artista kayo, curious kayo kung anong sasakyan ni Edu Manzano, for example, kasi yun yung latest namin interview mapapalad nyo doon sa Suplado Motors. And please join our journaling workshop this January. Those who want to join, mag-message na kayo sa Underpaid. May mga giveaways tayo, may mga sponsors na magpaparaffle ng mga prizes tulad ni Travelli. Travelli, the same luggage maker ng Urban, di ba? Yes, Sa SM. And we have a new brand from Travelli and Urban. Si Tanker. Si Tanker. Luggage. And Chinkitan will donate some of the piso planners and ipon boxes na Chinky sponsored. So, if you're going to attend the workshop, then you'll get the piso planner for sure. And we invited different speakers like Nels Humol, the founder of We Will Doodle, para maturuan kayo paano i-design yung mga journals ninyo. Kasama rin si Wilson Lee Flores,
who will teach the attendees how to write, what to write, di ba? Kasi he's a columnist and writer sa Philippine Star. And may-ari ng Kamuning Bakery. Yes. So, marami pa. May mga in-invite pa kami mga ibang speakers. Abangan nyo lang. So, mga second or third week of January, please join the journaling workshop of Underpaid. Comment kayo kung gusto niyo sumali. At saka kung gusto nyo manalo ng mga prizes tulad ng ipon box. Saka may sure loot bag. Oo. May laman talaga yung loot bag. May alcohol pa. Alcohol. Guardian Alcohol will sponsor Anong the alcohol event. ba yan? Yun. So, Anong alcohol daw? Guardian Alcohol. And Wipeout. So guys, there you have it for the Boys from the Red Door podcast. Tito James Du and Tito Ian, Zar de los Reyes. I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.